Okey-dokes. Thank you so much, Miss Isa. Alright, so we still have 1 minute left. Wait natin yung iba na pumasok sa Zoom. And yan, so nandito na si Sir Raymond, si Rogeline nandito na rin, si Sheila. Yan. Inom lang tayong tubig. Okay. So, konting recap lang tayo. Day 1, natutunan na natin yung buong structure ng business setting overview. Day 2, natutunan na natin yung different campaign objectives and the Facebook auction, how it works, paano nag-work si Facebook. Day 3, na-set up natin yung campaigns from scratch. Day 4, natutunan natin yung Facebook ad metrics. Okay? Then, Day 5, i-apply natin yung metrics, i-apply natin yung Facebook ad metrics doon sa calculator. Okay, hindi kasi importante na alam mo lang yung metrics, pero kailangan mo kasing matutunan how to apply the metrics doon sa Facebook Ads calculator natin. Okay, excited na ba kayo? Okay, so what I'm gonna do is I'm gonna head over sa aking mahiwagang calculator. Okay, and naka-record na ba tayo? Recording na tayo. Okay, good. Let me just quickly pull out my Facebook Ads calculator. Okey-doke. Ayan, let me just quickly delete some of these sa calculator. Baka hindi kayo excuse me. Baka malito kayo kaya dinelete ko yung iba. I'm gonna share my calculator. Let me know if you can see it. Okay, so type yes kung nakikita before ako mag-proceed. Okay, Sir Raymond, si Angel, si Miss Carmela. Okay, so sinong gustong magpa-compute ng kanilang industry, kung anong industry sila belong? Okay, pwede kayong mag-unmute kung sinong gusto magpa-compute. Wala? Okay na, alis na tayo. Tapos na pala. So walang gusto Yes, sir. magpa-compute. Patry po. Si Miss Rogeline, yon, parang meron ditong brave soul. Sige po, go ahead. Ano pong industry niyo, Miss Rogeline? Real estate, sir. Real estate, okay. So, real estate. Real estate business. Okay. How much ang total ad spend mo per month na already? Per month po. Yes, average. Check ko lang, sir, ha? Hindi ko po din kabisado. Yung last month mo, yung July, tama ba? Tama, yung July mo na na ad spend. How much is it? Parang last May pa yata ako or June nag-run ng May ads or ko. June, pwede naman. May or June. Basta yung buong July at buong month ng June, buong month ng July lang. Check mo kung magkano. Sige, check ko lang po sa ads manager ko. Laki naman, milyon? Ay, hindi pa ba? Last time kasi, Apo. naglakas loob akong actually yung broker ko yung naglakas loob mag 20K pero ako yung pinanghinaan, dinistop ko siya. Okay? Dinistop ko siya, hindi ko siya proceed, natakot ako sa bill. Ngayon, pag na-compute natin yan, hindi ka na matatakot. Magkakaroon ka na ng idea. Okay? Ang laki naman pala ng spend, no? Grabe naman yan. Hindi kasi yung boss ko parang pinag-ano niya kami, mag-try daw kami. Sabi niya gano'n. Bombahin. Bombahin Opo, yung siguro budget. sir, opo. Pero ato, yung average na lang, sinaano niya kami ng budget ng at least 5,000. 5,000 a month. Per month? Opo. Okay. Gusto mo bang malaman yung bad news, Miss Rogeline? Maliit. That's too small. Ano po? Okay. Ganito lang yan.
5,000 pesos sa loob ng isang buwan divided by 30 days, 166 pesos lang yan per day. Okay. Gets? Opo. Ngayon, ang matetest lang ng budget mo na 100 pesos, one avatar lang yon. Ibig sabihin, one interest lang or one demographics. Per ano yun, sir? Per 100 pesos, one Yes. interest? Yes. Isang Oh. interest lang to. Tapos sir, ang nire-recommend pa nung nagtuturo nga sa amin, which is yung broker ko, sabi niya at least 10 and above interest daw. Ah, Sabi eto niya pang na. Gusto mo pa gano'n. ng another bad news? Okay, bad news, maliit yung budget mo. Another Okay. bad news, you are trying to stock all interest in one ad set. Yun nga po yung turo sa amin. Kaya nga po nagulat ako nung sa pagtuturo niyo, at least one interest lang po pala. Okay? Alam mo ba problema kung bakit kung ano lang yung maisip mong interest, lagyan mo ng doktor, kasi si doktor may pera, si engineer may pera, si business owner may pera, OFW may pera. Lahat ng Ganyan, naisip ninyong ganyan nga interest po. targeting, pinagsasama-sama ninyo sa isang ad set. Yes. Okay? Naintindihan natin nung day 2 na magkakaiba tayo ng data points. Okay? Si Miss Rogeline, which is ikaw, iba ang data points mo sa doktor. Iba ang data points mo sa OFW. Now, if you try to stack them all together in one ad set just because you think these people will buy from you, you are making a big mistake in terms of running your Facebook ads. Why? Iba ang behavior ng doktor, iba ang behavior ng engineer. Magkakaiba sila ng behavior in terms of watching which type of videos that might interest them, content that might interest them. So if you put them all together in one ad set, ligaw yung Facebook algorithm which of them ang hahanapin niya moving forward. Gets? Opo. Kaya po pala So, gano'n. okay. So you have to make sure that you are only talking to a specific person. And I doubt yung nakalagay na ads ninyo or yung ad sa ad level ninyo super broad or super generic, super vague. Broad nga po. Ipupusta ko, ipapaputol ko yung 5 daliri ko dito. Pag binuksan ko yung ads manager mo, nakalagay doon, the best property in town, the best, we have 20% discount. Yung mga ganun tipo. Oo Nakalagay pa nga, doon, parang mga uh, ganyan nga po. pre-selling property, mga ganun. Invest now into your, unlock the best Parang mga opportunity. reserve for only 10,000, gano'n sir. Yun yung pangatlo mong mistake. Okay? So, yes, your ads will be shown to people na sinelect mo, but Facebook will not be able to aggregate those data points into one target avatar or target buyer persona. Because, hear this out. Okay? So, type ko na dito para mabasa ng lahat. If you sell to everyone, you sell to no one. Binibenta mo lahat ng tao, wala ka ngayong kausap. Lahat binibentahan mo. Because, ano nga ulit yung grading system ni Facebook? 3 lang. Quality ranking, engagement rate ranking, conversion rate ranking. Okay? Now, how would you expect someone to engage with your ads if super generic?
'Di ba? So kung quality man, sige pagpalagay na natin quality yung ads mo. How would you expect someone to click or to engage with your page if super generic siya? And how would you expect someone to convert as a paying customer if you are not talking to a specific buyer persona? Imaginein mo kung gagawa ka ng sales copy na matagal ka na ba sa abroad, or let's say lalagay mo dun, ilang taon ka na sa abroad, up until today wala ka pang investment. Guess what? You might be losing a lot of money along the way na hindi mo nalalaman or hindi mo namamalayan. Imaginein mo, before ka pumunta ng Davao para bumalik sa kumbaga parang lupang sinilangan mo, no? Instead na nag-invest ka sana ng condo dito sa Metro Manila, how would your family feel, or ano yung mararamdaman nila kung one time dadalhin mo sila dito sa Metro Manila tapos may ipapakita ka sa kanilang investment na pinagpaguran? Do you think someone as an OFW saw your copy and then nag-resonate sila doon sa ads mo? Na oo nga 'no, 10 taon na ako dito sa Dubai, tapos wala pa akong investment. Tapos every time na umuwi ako ng Metro Manila, kailangan ko pang mag-hotel. Which is in fact, kung meron sana akong na invest na condo, at least sana, alam mo 'yun, doon na sana ako uuwi instead na mag-ho-hotel pa ako before pa ako umuwi ng probinsya. Make sense? So, again, hindi dapat sana natin itatakal 'to, pero dapat calculator ang pag-uusapan natin. But natakil lang natin. So, okay, real estate tayo. 5,000 pesos, I hate to break the bad news, sobrang liit niya. Ang minimum ko for testing lang, Miss Rogeline, no, for testing, at least 10,000 pesos yung first month mo para Per month, magkaroon ka sir. ng solid na data. At Per least, month. no? Isipin mo, 10,000 pesos divided 300 per by day. 30 days, 333 pesos 330. yan per day. At least meron kang matitest na 3 avatar or 3 buyer persona. Kasi if you imagine, if you have 100 pesos per ad set, so that would be 3 buyer persona na pwede mong targetin. So may excess ka pang 33 pesos na pwede mong gamitin. So at least 3 to 4 buyer persona ang pwede mong i-test. Gets? Okay. So now, let's say for the sake of this discussion, 10,000 pesos ang nilabas mo sa loob ng isang buwan as a test budget. Ngayon, titingnan mo dyan yung cost per 1,000 impressions mo. Okay? Ang average cost per 1,000 impressions dito sa Pilipinas is roughly 250 pesos to 350 pesos, depende sa industry mo. Naglalaro yan dyan. Kapag meron kang cost per 1,000 impressions na 100 pesos below, maganda na yon. Especially if you are running a campaign objective na lead generation campaign or sales campaign. So, roughly 250 pesos yan. Pag nag-engagement campaign ka, natural lang sa engagement campaign na ang CPM nun mababa talaga. Makakita ka ng CPM dyan na 20 pesos, 30 pesos. Automatically, mababa talaga CPM ng engagement. Di ba na natutunan nyo sa day 2 na iba ang CPM ng awareness, ng traffic at ng engagement. Mahal ang CPM ng leads at ng sales. Nagkakaalaga ng somewhere between 250 pesos to 350 pesos. Okay. Dito sa column na to, sa column E, nandito yung computation on how you can be able to get, kasi pwede mo itong i-download, bibigyan ko kayo ng kopya nito. Pag kinilik mo yung file, tapos kinilik mo yung download, CSV file, separated values, mawawala yung auto-compute nito kasi naka-auto-compute na to eh. Okay, all you need to do is just assuming na dito nakalagay yung yung cursor mo. So,
equals B1, ito yung B1. Okay, divide it by B4, ito yung B4. Okay, 4 ito, B and 4. Tapos times C4. Asan yung C4? Ito. C number 4. Ayan. So dapat dyan, 40,000 yung lalabas na total number of impressions. Bibilid ko muna siya dyan. Okay, ito yung computation sa gilid. Now, assuming na meron kang 250 pesos na cost per 1,000 impressions with a total budget of 10,000 pesos, makakapag-generate yon ng total 40,000 impressions. Okay? Sa loob ng isang buwan. Okay? Yung 40,000 impressions na yon, let's say hypothetically speaking, nakapag-generate... Hello? Mute ko muna. Mamaya na kayo. Okay. So let's say for example, sa 40,000 impressions na yun, ibig sabihin nakakita ng ads mo, meron doon 350 na nag-message doon sa page mo. Okay? Out of 350 na yon, pag dinivide mo yan, 10,000 pesos, divide it by 350 na total messages. Ang average cost per message mo is 28.57. Okay? Yan yung average cost per message mo. Then, pag-usapan natin to nakalagay dito mamaya-maya. Sa 350 messages, dapat doon ideally meron kang conversion rate na between 1 to 2%. Ibig sabihin, ideally dapat yung 350 messages na yon times sabihin natin sa 2%, dapat doon may nag-convert ng 7. Okay? Pero since nasa real estate ka, let's have a realistically or a realistic number of conversion. Pagpalagay nating 2. Okay? 2 yung nag-convert. Instead na 7. Okay? Babaan na natin. Para realistically speaking, 2 yung nag-convert. So, ibababa mo dito, number 2. Magkano ang average commission mo just in case, Miss Rogeline, naka-close ka ng isang deal? Average commission. For example na lang po sa 2 million, 5%. Magkano? 100 po. 100K. Opo. Yun ang ilalagay mo sa AOV. 100,000. Now, 2 sales times 100,000 average commission, that's a total revenue of 200,000. Nakikita mo dito yung return on ad spend mo is 20x. Ibig sabihin, 20 beses bumalik sa'yo yung 10,000 binigay mo kay Facebook as an initial fund or initial investment mo to run Facebook ads. Profitable or hindi? Very profitable po. Very profitable. Okay. Ngayon, ang tanong, mag-i-scale ka na ba or hindi? Kailangan po. Kailangan. Okay. Now that given the fact na you were able to get a 200,000 revenue, ideally, dapat meron kang babaklasin dyan na at least 15 to 20% doon sa total commission na na-receive mo. So, kung 20% yon, 200,000 times 20%, dapat nun, on the following month, gagastos ka na sa ads ng around 40 to 50,000 pesos. Kasi, i-carry over mo yung 10,000 na initial budget mo, plus yung 40,000 mo na additional budget sa ads, dapat nun you are already spending around 40 to 50,000 pesos on the following month. Bakit? Kasi, if you want to acquire two more customers, simple lang, doblehin mo lang yung budget mo or triplehin mo lang yung budget mo. Kasi ang customer acquisition cost mo is 5,000 pesos. Kasi 10,000 pesos divided by 2 na nag-convert sa'yo,
ang customer acquisition cost mo is 5,000 pesos. Ibig sabihin, for every 5,000 pesos na ilalabas mo, Isa. ang potential balik sa'yo is this much. Make sense? Opo. Ayan, nakita mo na yung computation. Ngayon, ano na ngayon ang babantayan mo na cost per message or cost per lead? Ibig sabihin, every messages na pumapasok, dapat huwag lalagpas sa 28.57 or i-round off mo na ng 30 pesos. Okay? Anything beyond 30 pesos, it's already expensive sa part mo. Kasi napatunayan mo na sa 10,000 pesos na nilabas mo, nakapag-acquire ka ng 350 messages and you were able to convert at least 1 or 2 sales. Ganun lang din yun pag ang na-convert mo is 1. So, ang return on ad spend mo is 10x. Okay? Bali 28 pesos po, sir, yung cost per. Yan po Message. yung CPM. Yun ang babantayan mo na hindi Mhm. lalagpas sa From 28 or sa 30 pesos. 30 pesos. Pero kailangan mong tingnan kung ilan ba talaga yung pumasok na messages. Etong number na to is hypothetical number to. Ibig sabihin parang, anong tawag dito? For the sake of this discussion, ito yung binigay nating numbers. Pero magde-determine yan doon sa actual numbers mo sa page or sa actual results mo sa Ads Manager. Bibilangin mo yon yung total. Simple lang ang pag-divide nun. 10,000 pesos divided by 350 kung yun talaga yung total ng messages na pumasok, yun yung average cost per message na before mo ma-acquire yung sale na isa or dalawa. Then the next thing that you will be asking yourself is how much are you willing to spend to acquire a lead or to acquire a purchase or to acquire a message or to get a message. Then this is the answer, 28.57. The next question would be, how much are you willing to spend to acquire a new customer? Dito na papasok yung budget mo. Kasi tatlo lang yan. Sa Facebook ads, your audience, your offer, and your budget. Gets? So, ibig sabihin, if I want to acquire, let's say kung sa 10,000 I was able to acquire 1 customer, and then if I want to acquire at least 5 customers, then I should multiply the budget 5 times. How much would it be? 50,000 pesos. Okay? So yung 5,000 pesos po ninyo, sobrang liit po nun. Wala kayong data na magagather po na matino doon. Okay? Well, yung 5,000 pesos na yun, pwede nyo naman yun i-spread out in 3 months. Kaya lang, in 3 months nyo pa makikita kung sino yung target audience nyo. Up until kung alam nyo talaga mag-attribute ng sale, then good for you. But if not, it's bad for your business. It's going to be a hit or miss. So, dyan sa 10,000 na budget na niyan, sir, di ba 300 yung per day niya? So, ibig sabihin, pwede ako maglagay at least 3 target audience po. Yes. Hmm. Gets? Opo. Make sense? Okay na? Move na tayo sa ibang, nasagot ko na ba yung tanong sa real estate? Move na Yes, tayo sa sir. ibang industry if nasagot ko Thank na. you po, sir. Thank Okay. you po. Sino pa next? Jewelry products daw si Mr. Raymond. Sige, Sir Raymond. Unmute ka. Sir Raymond? Hello, Diyan ka pa hello ba? sir. Sound check. Yan. Okay. Jewelry. Alright. Opo. Naririnig ka namin, Sir Raymond. Okay? Magkano na Okay. yung ginagastos mo sa ads? Last May at
Mga 50 to 75,000 per month. Para mahina yung ano mo, yung audio mo. Lakasan ko lang ng konti ha. Pakiulit, sir. Sa May at sa June, mga 50 to 75,000 per month. Sabihin natin 50 na lang. Oo. Okay. So 50,000. May website ka? Wala. Mga landing pages lang po. Like Landing page. per product is one landing page lang. Okay, good. So, kanina kung messaging campaign yung inano natin, yung ating anong tawag dito? Example, this time naman merong website. Okay? So, good example to. Makikita mo ba, sir, kung magkano ang cost per 1,000 impressions ninyo? Nasa 500 yung lowest, tapos 450 yung lowest, tapos mga around 500 to 600, 700 yung highest. Okay, nasabihin na natin 500. Okay? So, sabi ko nga sa inyo kanina, ang average is 250 to 350 pesos across all industries. Pero since yung line of business ni sir is medyo highly competitive products, so talagang normal tong CPM na nagkakahalaga ng 500 pesos to 700 pesos. Okay? Ibig sabihin nun, Sir Raymond, sa 50,000 mo na budget with an average CPM of 500 pesos, makakapag-generate ka ng around 100,000 impressions. So 100,000 impressions na yon, dapat doon ang click-through rate mo. Ibig sabihin, yung number of people who saw your ad and the number of people na nag-click papunta doon sa landing page mo is at least between 1 to 2%. Di ba na kahapon nag-check tayo ng reporting column? Meron dong CTR, tama, na binigay natin sa yung in-arrange natin na column. Dapat yon, ang nakikita nyo doon na click-through rate is at least 1 to 2% or mas mataas pa. Okay, pag mas mataas pa yung click-through rate nyo, ibig sabihin nun, maganda yung ads na pinapakita nyo. It's a signal kay Facebook that your ads are really targeting your ideal audience. Okay, let's assume na meron kang click-through rate na 2%. Okay, makakapag-generate ka ng about 2,000 link clicks. Okay, 2,000 link clicks yun. Sa 2,000 link clicks na yon, ibig sabihin yung nag-click papunta doon sa landing page mo, dapat doon, ang mag-convert doon is at least between 1 to 2%. Okay? Let's assume na ang conversion rate ng landing page mo is 1%. Okay? Makakapag-generate yan ng 20 customers or 20 conversions kung 1% ang conversion rate ng website or ng landing page. Ibababa mo dito yung number of customers, number of sales, and then tatanungin kita magkano yung average order value per customer doon sa landing page mo. 899 po per purchase. 899. Hmm. Okay. Now, tingnan mo tong revenue mo. Bagsak ka kapag ganito ang metrics mo. Sa CTR ko po is between 3 to 4.5%. Ilang percent? 4%? 3 to 4.5. Okay, Yung- sabihin natin 4% na lang sa CTR. So magge-generate ka ng 4,000 link clicks and then based sa calculations mo, ilan ang customers na nagbumili? Mga 10 to 15 po per day. Okay. So mataas ang conversion rate, no? So kung 10 to 15 per day, lumalabas yon ng sabihin na lang natin sa 15 times 30 days, 450. Gosh, ang taas ng conversion rate mo. So, okay. So, kung ganun ang sistema nun, lalagay natin dito, sabihin natin 30% conversion rate. 450 yung ano natin, 450. Sabihin natin 15%. Mga nasa ano yan? Nasa 11%. Ayan. Nasa 12% ang conversion rate ng landing page mo, Sir Raymond.
So 11 or 12%. So the best to pagka ganito. Ibig sabihin, kasi ang nire-require ko lang is 1 to 2% eh. Na-beat mo pa yung yung conversion rate ng website, umabot pa ng 12% kaya mayroon kang 480 dito. So 480, yun, meron kang most likely 8x ROAS or return on ad spend na 8x. So goods yun. Okay? Okay po. So, pang-scale na to, Sir Raymond. Pwede mo na siyang scale. So, mangyayari nun, pag chinek mo siya, 50,000 divided by, ito 50,000 yung total budget mo, di ba? Divided by total number of customers acquired, divided by 480, ang customer acquisition cost mo is 104.16. And for every customer na na-acquire mo for 100 pesos or 104 pesos, merong balik sa'yo na 899. So positive yun. Pang-scale na yung campaign nyo. Pwede mo nang bombahin ng budget yan. Okay? Okay po. So, at least nalinawan na kayo sa landing page. Okay? Or sa website. Grabe, ngayon lang ako nakakita ng 12% na CBR. Okay? So, good yan, sir. Sige po, thank you Okay? po. Doon lang po ako nababahala sa 500 CPM kasi parang namamahalan po ako sa 500 kasi nga sabi ng partners ko is dapat nasa 150 to 250 lang gaya ng sinabi niyo po. Okay. Alam mo kung paano bumaba yung CPM mo? Huwag niyong pababayaan yung comments doon sa mga ads ninyo. Yung mga nag-how, interested, Mm-mm. details please, replyan po ninyo lahat yun. Meron po Kasi, akong ano po, yung bot cake na nag-automatic reply. Tapos yun nga pa rin po. Kasi talagang mataas yung CPM ko. Minsan nga nagse-700 eh. okay. Walang problema kung magsi-700 kung po talaga ang conversion rate mo 12%. Lalabanan ko yun. Okay, okay. Okay? Pero Okay kung po. gusto mo pa mang pababa yung CPM mo, wag niyo pababayaan yung comment section. Reply ninyo lahat ng nagko-comments para bumaba yung CPM ninyo. Kung may bashers kayo, magpasalamat kayo sa basher na yon. Replyan niyo ng replyan kasi bababa ang CPM ninyo every time na nire-replyan ninyo yung mga bashers niyo doon. Kahit hindi bashers, basta nag-comment, kahit basurang comment, replyan ninyo. Okay? Okay po. Thank you. Okay. Sino pa gusto? Paano po gawin ang automatic reply sa comments? Meron pong mga tools. Merong Bootcake, ManyChat, Webcake. So, ibang topic na po yan. Okay? Tinamaan ako doon na hindi ako nagre-reply sa how much. Good luck sa'yo. Kasi, tataas ang CPM mo. Pinababayaan mo yung pinababayaan mo yung comments. And the more you ignore the comments, wala. Hindi ka magkakaroon ng mababang CPM. Kahit spam po. Yung mga spam na yung mga nagbibigay ng link, mga et cetera, wag i-delete nyo na yon. Pero yung mga nagko-comments na mga interested, how po, details please, pwede yun, replyan mo. Kami din po, di nakakasagot ng comments. Yun, good luck sa inyo. Tataas ang CPM ninyo. Ayaw ko po kasi i-comment yung doon sa price yung comment section. O di message ninyo. Ino-auto-hide nyo po yung comments bilang din po ba yung CPM. Ako hindi ako nag-auto-hide ng comments. Pag tinignan mo yung mga ads ko, kung hindi man lahat yon, may mga na-miss kami doon na comments na hindi na-replyan. Pero almost every comment na nag-comment sa ads namin, nire-replyan namin yun. Kahit binabash kami or ano. Okay, may makikita kayong bashing doon. Nire-replyan pa namin yun. Tinitrigger pa namin lalo para mag-comment ng mag-comment. Okay? Yung tipong dinodog show kami.
binabalikan namin yun. Idudog show din namin. So, the more they comment nasty comments, you reply with it's either a positive note or a positive reply, or you reply on a sarcastic way. Basta't huwag ka lang magmumura. Gets? Para bumaba CPM ninyo. Huwag niyong i-hide. Okay? If you have nothing to hide, then reply to those nasty comments. Even if it touches your ego as a human being, reply. Okay? Kung merong madalas sa real estate industry to, yung ano yun, yung from other developer, tapos dito ka na lang sa amin bumili, kausapin mo kami, ganyan. Reply nyo doon, sabihin mo, wala ka na ba talagang benta? Nakakahiya naman sa'yo. Dito ka pa nag-comment sa page ko. Wala ka bang pang-ads? Sabihin mo ganun. Gusto mo bigyan ka ng pang-ads? No, nag-comment ka pa dito, nakakahiya naman, wala ka bang benta? Parang, parang, alam mo yun, sarcasm. You know? Sir, can you give at least a few suggestions for the best target audience for real estate ads? We mostly put real estate housing on. Okay. The best targeting is the buyer persona na ginawa po ninyo. Isipin ninyo kung kanino nyo ibibenta yung properties ninyo. Kasi sabi ko nga sa inyo, if you sell to everyone, you sell to no one. Mag-isip ka ng isang buyer persona, kanino mo siya ibibenta. Okay? So, yung bungalow ba or yung anong tawag dito? Yung duplex ba? Pwede ko bang ibenta yan sa nag-earn lang ng 20,000 pesos per month? 'Di ba? Yung condo ba, pwede ko bang ibenta yan sa nag-earn lang ng 15,000 pesos per month? Isipin mo kung sino yun, sino muna. Ang bago mo isipin yung targeting sa ads manager, isipin mo muna yung sino yung bebentahan mo as a realtor or as a real estate agent. And then, tsaka ka pupunta ng ads manager kung sino yung tatargetin mo. Kasi pag sinabihan kita dito, ang tinatanong mo is, anong suggestion mo to best target audience sa real estate? Marami. Marami akong isasuggest sa'yo. Pero, tawag dito, na curate mo ba yung ads mo na para ba talaga sa kanila yon? O meron kang naisip na targeting, engineer, pero yung nasa ads mo naman, vague. Masyadong broad. Ay, lagyan ko nga ito ng OFW. Pero pag tinignan mo naman yung ads, we offer 20% discount. The best property in town. Pre-selling condo. Sino kausap mo? Wala. Gets? Pero kung pagpunta mo ng ads manager, call center agent, pagpunta mo ng ad level, call center agent yung tinatarget mo, specific. Bigyan kita ng example. Dali lang kunyari, dito. Share ako ng screen Create. Tama na yung screen ko, di ba? So, let's say leads, continue. Manual leads campaign, continue. Then ad set. As pagpunta ko dito sa switch to original audience options, punta ako dito sa detailed targeting, let's say call center. Job title, call center agent. O yan o. Best targeting ba siya? Hindi ko alam. Unless you test this demographics.
Oh, ngayon, meron ka ng targeting call center agent o suggestions. Customer service representative, job titles. Customer service agent. CCR, job title. Customer service rep, job title. O yan, mga call center agent yan. 32,000 lang yan, estimated audience size. But if you want to expand it more, then hanap ka dito, call center operator, call center support. Make it to the point na malaki yung audience size mo. Then, make sure din na pagdating mo dun sa ad level, ang kausap mo talaga dito, call center. Pagpunta mo dito ng headline, best investment, let's say, for call center agents. Oh, may kausap ka. Make sense? Ngayon, kung tatanungin mo ako, ano yung best na targeting, tanungin mo muna yung sarili mo. Sino ba yung kakausapin ng ads mo muna? Make sense? Nick, huwag mo i-open yan. Akin na yung keyboard. Kaya pala, akin na yan. Mute mo na natin si nanay. Ay, si ma'am. Okay. How to sell properties to professional Pinoy overseas coach. Paano natin siya matatarget sample interest? Sir Gian, meron dyan. Ang tawag dito? Meron dyan international traveler or frequent international traveler. Frequent travelers. O kaya frequent international travelers. Yan, mga OFWC man yan. Gets? Next is, halimbawa sa paintings, yung products ko, pwede po ba interest isabay ilagay ang art paintings interior, isa lang talaga? Arts and paintings, pwede. Pagsabayan mo lang. Okay? Si Sir Gian ba to ng yung nag-attend ng face-to-face? Kayo po ba yun? Okay. So, yan, Sir Gian. Naka-attend ka ng 5-day challenge. Okay. So, wala nang nagtanong dito sa chat box. Okay. So, sino pang gusto magpa-compute? Sir, sa crew meals po, kami, ang gusto ko pong i-target ay production. Example, Rain Entertainment, yung mga shooting, ano po. Ano yan? Di ko mag-gets. Crew meals. Ang target audience ninyo, yung mga production staff ng video, halimbawa, ganun ba? Mas Jonah, okay ka? Pwede ka mag-unmute. Crew meals. Hi, hello po, sir. Yes po. Example po, shooting po yung Nananahimik ang Gabi ni na Ian Veneracion for 15 days yan. Yun po yung mga gusto kong i-target na market. Paano po siya nahanap sa demographic? Naku, Pag mga ganong entertainment. challenging yun Hindi ko po kasi siya mahanap sa sa targeting. Opo. Natry mo na ba yung production na interest Opo. targeting or production demographics? Let's say Opo. video anong resulta? Dalawa lang po yung lumalabas tas hindi po lumalabas yung mga movie production. Yung dalawa na yun, ilang gaano kalaki yung audience size? Malaki din po kaya lang po hindi siya familiar parang ang lumalabas as in ZEE production, yun lang. Wala pong opo, other than that parang wala na.
So production, demographics, production coordinator. Production company, na-try mo na to? Yan, hindi Production pa rin po, sir. video production. Ito, video editor. Kasi, pwede, no? Kasama to dun sa mga ano eh. Sa production eh, tama? Opo, ayan. Try mo yung video editor na yan. Sige, Ah, camera operator editor, yan. Cinematographer. Videography. Ayan. Ayun, sir, mga film Film production ako media po. Thank you production. po. Yan. So, kaya lang ito, Thank you, sir. sobrang liit ng audience size mo. So, dagdagan mo ng dagdagan na mag-make sense sa'yo. Alright po. So, Thank you po. motion pictures and television, pwede to. Okay? Thank you, sir. Welcome. Salamat po. Alright. Sir, ano po ba yung tamang audience size? Yung fairly broad po ba? What do you mean fairly broad? Basta't meron kang 2 million to 10 million na audience size, Miss Angel, okay yun, goods yun. Yung pinaka-bottom mo sana is 2 million, pero since, kung halimbawa, meron kang specific geo-targeting na tinatarget, halimbawa, Cavite lang, eh, imposible naman maka 2 million ka. Okay, so, kung ano lang yung audience targeting na tinatarget mo doon, so, parang i-ano mo lang, i-check mo lang. Pero kung buong Pilipinas yan, at least 2 million to 10 million audience size. Pero pag specific geo-targeting, halimbawa Cavite lang or let's say Quezon City lang, so hindi siya ganoong karami. Gets? Sino pa? Wala na? Sir, minimum of 2M? Yes. Miss Carmela. Kapag buong Pilipinas, at least 2M. Maximum of 10M po, hindi po. Yung pinaka-bottom mo is 2M. Pinaka-sweet spot mo is between 2M to 10 million. Mas malaki sa 10 million, mas maganda. Okay, kapag sinabing too broad, ibig sabihin maliit po yun. Too broad, ibig sabihin mas malaki, masyadong malaki. Okay, so too broad, masyadong malaki. Especially kung online shopping, malaki yon. Pero make sure lang na sa online shopping, sino yung kausap mo doon? Sino yung target audience mo doon? Sino yung kausap ng ads mo? Gets? Guys, maniniwala ba kayo na kahit walang audience targeting, kahit wala kayong ilagay na interest, kahit wala kayong ilagay na demographics, bebenta yung ads ninyo kapag tama yung ad na ginawa ninyo. Diba? May ads ako ngayon na nagra-run for a company wherein we sell coffee. Bibenta kami ng kape. Yung kape na yon, merong mga added na ingredients, pero wala akong nilagay na interest targeting, as in zero. Ano lang, age bracket 18 to 65 plus. That's it. Wala akong interest na nilagay, wala akong demographics na nilagay, pero I make it to the point na may kinakausap yung ads ko, at pagdating dun sa landing page, yung kung ano yung nakalagay dun sa ads, yun din yung kumbaga in connection doon sa landing page ng once na nag-click sila. Okay? Sir, advisable din po ba yung automatic, yung si Facebook na nagse-select ng most relevant goal based in your settings? Kapag testing po, Ma'am Angel, hindi ko pa ginagamit yun. Pag sa test campaign, ginagamit ko lang yung Advantage or Advantage Plus Audience, or sorry, Advantage Plus Shopping or Advantage Leads targeting kapag meron na akong winning audience. Pero pag kayo nagte-test campaign pa lang ako, hindi ko sineselect yung automatic na yun, yung advantage na yun. Pero yung automatic placements, magkaiba kasi yun. Automatic placements, ito. Pag automatic placements, itong placements na to, Advantage Plus Placements,
dapat ganyan talaga siya. Hindi ko ginagamit yung manual sa placements. Okay, hindi ko ginagamit yung manual. Kamukha nito. Halimbawa, pag nag-create ka tapos kunyari sales, continue, tatanungin ka ni Facebook kung Advantage Plus ba or manual. Lagi ako nagma-manual pag nagte-test ako ng campaign ko. Tsaka ko lang to gagamitin kapag meron akong winning audience. Okay? Tapos sa placement, automatic placement lagi. Okay, huwag mo na pahirapan yung sarili mo sa manual placements. Okay? Natuto na ngayong gabi? Meron pa? May katanungan pa? Wala na? Wala na guys? Okay. So kung wala na, may konting survey lang ako na ibibigay sa inyo. Okay, kung kumusta naman yung aking anong tawag dito? Asan ba yung form ko dito? Yung Google Form, nasaan ba yung Google Form ko? Google Form. Lahat ba nasa ano na guys? Nasa Telegram na po natin? Telegram GC? Nandun na ba lahat? Ako na napunta yung Google Form ko dito. Gemini, Finance, Save. Ito, Form. Okay. So, pahingin naman ako ng feedback guys kung ano po yung experience nyo sa lessons. Ito, paano po makakapunta sa dashboard para sa recorded video? Miss Angelica, sisendan niyo po kami ng copy ng ads ng calculator. Okay. Okay. Guys, dito lang, pag pumunta kayo ng share ko lang yung screen ko Pag pumunta kayo ng digitalhomie.net, okay? Click nyo yung online courses. Tapos, click nyo yung 5-day Facebook Ads Challenge. Okay? And then, click nyo yung join button. Okay, wait lang natin mag-load. Pag click nyo ng join button, hahanapan kayo ng payment. Since bayad na kayo, fill out nyo lang ito. Okay? And then, ilalagay nyo yung coupon code na sinend po namin sa email po ninyo. Okay? For those of you, ito yung coupon code na gagamitin ninyo. Okay, nilagay ko dyan sa chat box. Okay? Yun po yung gagamitin ninyong coupon code. Okay, nag-send din po kami ng email sa inyo. Hindi ko sure kung nabuksan nyo na yung email ninyo. Baka mamaya nandoon sa spam folder, pakibuksan. Nandoon din po yung instructions on how you can be able to open or access your dashboard. Nandoon po yung lahat ng recordings. Okay? Sige po, Miss Raisa, ano po yung ipapakompute ninyo? Saang industry po? Hi, sir. Sa jewelry po, sir. Jewelry. Okay. Pareho lang kayo ni Sir Raymond. But anyway, sige. Magkano na yung total ad spend mo? 45,000 45,000. per month. O, di pareho lang kayo. Pero messaging campaign ka. Opo, sir. Messenger. Okay. Ilang message ang pumapasok sa iyo per month on the average? Per day po, nasa 70 per day. 70 messages times 30, that's about 2,100 messages Opo, sir. per month, roughly. Okay, ang cost per message mo doon is roughly 21.43 average cost. Sa 2,100 messages na yon, ilan doon ang bumibili? Ay, ano po, sir? Yung pong 70 po yung customer. Ano yan?
Yung 70 po, sir, yun ano po, yun din po yung bibili customer namin. 70 customers Opo, sir. sa Pero loob ng... yung, sa opo, loob- yung pong range po kasi ng message namin, minsan po kasi naabot siya ng 150. Medyo mahina yung boses nyo. Sige, 2,100 yung total number ng messages na pumasok. Ilan ang na-convert na sa 70? Opo, sir. Okay, 70 ilalagay mo dito. 70. Magkano ang average value per customer? 25 to 30. Hindi, yung average order value nila, magkano yung binibili nilang item, magkano yung average order nila? Yung amount. Ano po, sir, 25 to 30,000 po per customer. Okay, 20,000 to 35,000 per customer. Opo, sir. Wow, okay. So, sabihin natin 30,000 yung average order value. 2.1 million yun. O di ibig sabihin, ang return on ad spend mo is 46 times. Yung 45,000 mo, gusto mo bang kumita ka ng 10 million? Pwede po, sir. Ano po kasi ako media buyer lang po. Media So, buyer. Okay. Positive to, Miss Raisa. Positive to. Kung ako media buyer dito, putya, hingi ako ng porsyento dito. Ano ba ang usapan nyo ni client? Fixed rate ka? yes po, sir. Fixed rate lang po. Opo, tayo na kung akin to. Putra guys. Kung client ko to, Miss Raisa, Opo. hingi lang ako ng 1%. Putra guys. Okay, 5% na lang. 5% na lang po, ng sir. total revenue. Ngayon ko lang din po kasi, sir, na parang na-realize na ganito. Parang hindi ko po kasi siya kinu-compute. More on analytics lang po ako. Kung ano po yung na-provide mong ano po. Ikaw, Raisa, ikaw na lang mag-coach. Akin yung client mo. Palit tayo. Ay, taga ano ba yan? Taga US? Hindi po. Japan po. Taga Japan. Pero saan nag-a-ads dito sa Pilipinas? Japan din po. So, yung ad budget po naka-convert na po siya sa peso. Converted na sa peso yung Apa. yen ba yon? Tama ba? Apa. Okay. Sarap nito. 46 ROAS, tapos 5% ng 2 million. 2 million times 5%. 100,000. Papatulang ko to, percentage. Bobombahin ko to, Miss Raisa, kung ang ROAS ko 46, tapos total ad spend ko 45,000. Pucha, paabutin ko to ng 10 million, Miss Raisa. 10 million times 5%. May 500,000 ako, Miss Raisa. Exciting. Balik tayo. Akin na yung client mo, tapos ikaw dito, ha? No? Tayo, sarap na ito. Grabe. Oo, totoo lang. Pero ang problem ko lang po ngayon, sir, yung pagbaba ng reach po. Since po nung parang mga past months po, ang reach ko po is nasa 800,000, 700. Tapos ngayon po Kasi, nagiging 600. competitive yung market mo eh. Competitive yung market mo. Kapag ka mga ganun jewelry, talagang ano yun, talagang anong tawag doon? Ang CPM na mataas talaga. Tingnan mo yung kay Sir Raymond. Ang CPM niya nasa 500 to 700. Di ba? Opo. Pagka ganun yung mga items mo, automatic na yun. Mataas talaga CPM nun. Pero yung mga general items lang, 250 lang yun, 500. 250 to 350. Thank you po. Parang gusto kong maghanap ng client sa Japan na. Ng katulad nung sa'yo. Sarap nun, oh. Puta, kung akin, bubombayin ko ng budget yan. Sarap. Alright. So, ayun. Meron pa ba? Wala na? Thank you po, sir. Thank you.
Ako sa'yo, Miss Raisa, change contra kayo, sabihin nyo percentage na lang yung akin. O kaya, after 3 months, after 1 month, sabihin mo, pwede bang percentage na lang, huwag nyo na akong bayaran ng fixed rate. Tapos, babombahin ko ka mo, mag-promise ka, sabihin mo 10 million, kaya ko yan. Tulungan kita, tas hati tayo. Oo, totoo lang. Wag kung akin yung bubombahin ko ng budget yan. Okay? Opo, thank you, sir. Sige. Magkakaroon ba kami ng template niyang formula? Yes, Miss Rogeline, nando doon sa, pag pumunta ka sa sa digital scientist, sa, tawag nito, 5-day Facebook Ads Challenge. Punta ka dito sa online courses. Tapos, dito, start course. Diba? Join. Sign up with Google. Okay, and then dito, tapos ito, yung day 5, the ultimate Facebook ads calculator. Makikita nyo po dito, maglalagay ako ng button ito. Click the button below to access the 4 FB ad metrics formula. Ilalagay ko po yung dito sa baba. Itong yung last batch kasi wala yung button. Pero dito nyo po yan makikita. So pag kinilik po nyo yan, ito yung calculator. So view only lang kayo dito, hindi nyo siya magagalaw. So ang gagawin nyo, file, download, tapos download CSV. Okay? Tapos ilalagay nyo na yung formula. Okay? So yun yung natin. And then ano pa ba? Okay na? So, may effect po ba yung individual boosting o pagsamahin lahat ng budget in a team and boost lang isang ads? 10K naman budget. Sir Patrick, John, yung boosting kasi ang default nun engagement. Okay? So, pagsamahin na lahat ng budget sa isang team, preferably para isang data kayo, ibig sabihin solid yung data nyo kasi kung magkakahiwalay pa ng ads manager yun, adi kung 10,000 budget yun tapos meron kang 5 sa team mo, edi 10,000 divided by 5, magkano lang matitirang budget mo doon. Edi pagsamahin nyo na lang sa isang campaign, sa isang ad account, tapos run mo yung ads. Okay? Kasi kung paghahati-hatiin mo pa yan, ilan na lang matitira sa inyo. Pa-recommend na lang po ng mga solid na libro for digital marketing. Miss Erin, yung ang tawag dito? Yung cashvertising. Miss Erin, puntahan mo tong cashvertising. Ayan, cashvertising sa Amazon, meron ito. Magkano ba to sa Amazon? $13 paperback. Okay? Tapos yung kay Alex Hormozy, yung 1 million offer ba yun? 1 million 1 million offer. Offer Alex Hormozy. Yan, 100 million offers pala, hindi 1 million. 100 million offers by Alex Hormozy. Audible, audiobook 0. Yan. Paperback $20. Yan. So, recommended ko yan. Tsaka yung cashvertising. Yung 2 libro na yan. Tsaka, ito, yung Sell Like Crazy ni Sabri Subi. Ito yung binasa kong libro. Actually, hindi ko pa halos tapos din. Pero nakuha ko na yung nito, yung board nito. Yan. Sell Like Crazy, pero I believe, di ko sure kung meron pang nito. Paperback. Teka lang, tingnan natin sa Amazon. Sell Like Crazy. Di ko alam kung magkano yung bili ko dito. Sell Like Crazy.
Ayan, $22 kay Sabrizubi. Magkapareho sila ng ano, ng paper ba ko. So yan. So yan, Miss Erin. So meron ka ng ano, meron ka ng mga libro ng ano. Tapos meron akong i-recommend sa inyo na i-follow ninyo sa TikTok. Si Andrew Bustamante. Former CIA agent. Okay? Former CIA agent. Ito, wait lang. Ito. Dati siyang CIA spy. Ito. Follow nyo to si Andrew Bustamante. Then, yung mga methods niya or methodology niya on how to win people, yung trust, marami kayong makukuha dito sa kanya na golden nuggets na mai-apply ninyo sa marketing ninyo. Okay? Even if yung kanyang mga topic it's more about being a spy, kung paano siya naging retired spy ng CIA, yung mga topic niya dito, pwede nyo siyang magamit on how you can manipulate or how you can persuade people to buy your shit. Alam mo yon? Kahit anong ibenta mo, if you were able to get, kasi ganito yan guys sabi niya, your perception is different from your customer's perspective. Okay? Ulitin ko, your perception is different from your customer's perspective. So, I'm not sure kung saan ditong ano yon, topic yon, pero marami kayong golden nuggets sa makukuha sa kanya. So, meron na kayong Sell Like Crazy, meron na kayong 100 million offers ni Alex Hormozy, plus follow nyo to si Andrew Bustamante. Madami kayong matututunan sa kanya. Okay, so that's it, Pansit. Hihingi ako sa inyo ng feedback kung kumusta naman yung teaching ko, teaching method. So ito yung feedback form. Okay, click nyo na lang yan. Tapos doon sa anong tawag dito? Doon sa Telegram natin, sa Telegram GC natin, isi-send ko din to dito sa Junior Strategies. Ayan. Tapos palagay na lang po doon guys ng inyong inputs. Hindi ko alam kung sino unang-una doon sa feedback form, anonymous po yun. Ibig sabihin, hindi ko po kilala kung sino nag-type. Okay? Kasi wala akong hiningin email address doon. Walang IP address doon. So, anonymous yun. So, kung ano yung tinype ninyo doon, hindi ko alam kung sino sa inyo yung nag-type nung anong tawag dito, nung feedback. Okay, link for Telegram. Ito yung link sa Telegram natin, Miss Stella. Stella link. Dito ko na lang sa sa buong group. Telegram link. Ito siya. Yan. Okay? So before we go guys, may question lang ako. Usually, ang china-charge ko sa mga clients ko abroad is $100 per hour. So that's about $100 times 58. 58 ba ngayon ang USD? So that's around 5,800 pesos per hour. No? So nagkaroon tayo ng 5-day challenge or 5-day na training session, at least 1 hour per day. Parang lumalabas na 100 pesos lang ang sinisingil ko sa inyo per day.
or wala pang 100 pesos. Sa tingin nyo ba guys, sulit naman ba yung binayaran nyo ng 499 sa loob ng 5 araw? Parang pag dinivide mo sa 5 days kasi yun, 100 pesos per day. Okay? Sabi ni Miss Elaine, sulit naman. Si Miss Angel, si Miss May Ann, yes sir. Raisa, sulit naman daw. Okay, maraming salamat po sa mga nakaka-appreciate. Feel free to bash me sa social media. Mas gusto ko po yun. The more you bash me, the more my CPM will go down. Okay? So, yung mga hindi naka-appreciate, feel free to bash me sa social media. I wholeheartedly accept you as my bashers. But for those na naka-appreciate naman, maraming salamat. It's my birthday today. Okay? So happy birthday to me. And as a birthday gift ko sa inyo din, I am giving away 40% discount to 3 of my courses, which is the Digital Scientist course. Okay, if you go to my page, to my Facebook page, I'll share my screen. Okay. Pag pumunta kayo ng Digital Homie na Facebook page, makikita nyo dito meron na akong nilagay na post. I'll be sharing it here over sa chat box. Okay, ito po yung post natin. And then I'll be sharing it here as well. Okay, and itong Digital Scientist, Digital Scientist course, lifetime coaching na po ito. Okay? Hanggat hindi mo na iintindihan yung mga lessons, meron tayong bi-monthly coaching calls dito. Ibig sabihin, 2 beses sa isang buwan, meron tayong live training session via Zoom. And then you will get all my courses. Okay? Kapag nag-enroll ka ng Digital Scientist course. Ito yung Digital Scientist course. 10,499 ang price niya, but only for today up until August 15, 6,299 na lang po yan. Okay, dahil birthday ko po ngayon. So meron kang up until August 15. Kung gusto mo naman, 100 pesos Facebook ad strategy, 549 ang original price niya, and then discounted price niya is 3,299 na lang. Ngayon, kapag in-avail mo yung 100 pesos na Facebook ad strategy framework, and then for some reason you want to upgrade sa Digital Scientist course, ililess po natin yung amount na yun, yung sa 100 pesos Facebook ad strategy. Same thing din po sa Senior Specialist course, naka 40% off din. Discounted price, 2,099 na lang. Original price niya is 3,499. Promo valid up until August 15 lang. Okay, hindi po kasama dito yung face-to-face saka yung one-on-one coaching. So, yun. It's up to you. Okay? So, bali po, coach. Ano po yan, Miss Lovely? Naputol yung message mo. Digital Scientist lang need bilhin. Yes, if you buy Digital Scientist course, you take all my courses. Okay? Take all my courses. Lifetime membership na yon. Tapos, bi-monthly coaching calls via Zoom. Ibig sabihin ng bi-monthly, 2 beses isang buwan na meron tayong live training session. Tapos, hanggat hindi ka natututo, join ka lang sa Zoom call. Pag natuto ka na, what's the point of joining? So, ganun lang. Okay? So, yun lang. And I appreciate you guys for joining our 5-day Facebook Ads Challenge na course. And then hopefully marami kayong takeaways. Kung wala naman, okay lang. Walang problema. Again, feel free to bash me online. Walang problema sa akin. Mas gusto ko ngayon. And then kung mga naka-appreciate naman, maraming salamat sa naka-appreciate. And that's it. You can ask questions sa Telegram. And then the recording will be inside your dashboard. So, tinuro ko na kung nasaan yung dashboard. And then, if you don't know how to access your dashboard, just message me sa Telegram directly and then I'll be sending you the instructions on how to access your dashboard. Yes, Ms. Carmela. May pahabol ka pa yata.
Go ahead. Wala na? Ilang session po yung sa digital scientist? Twice, 2 beses sa isang buwan, lifetime na yun. Isang beses mo lang babayaran yung digital scientist na course. Okay, naka-promo po siya ngayon. 10,000 ang original price. 6,299 na lang po siya ngayon up until this August 15 kasi nga birthday ko. Then, yun, magsawa ka na. Mag-join every month. How many packs po pala per packs? No? So, yung tinatanong nyo po siguro ma'am, yung face-to-face. Iba po yung face-to-face. Magkaiba po yung face-to-face sa digital scientist. Pero po yung course po, coach, is digital naman, no? Yes, online, yes. Per session, what do you mean, Miss Carmela? Per session, magbabayad ka? Hindi po. One-time payment lang po yung 6,299 kasi nga discounted na siya, di ba? Isang beses mo lang siya babayaran tapos magsawa ka na mag-join sa session, sa live training natin every month. Kasi meron tayong twice eh. Minsan thrice pa nga eh. For digital scientist, online live, yes, Miss Lovely. Complete purchase coach, thank you for the 5 days challenge, yes. Bali po, recorded naman po yung course tapos live training for bind. Yes, Miss Lovely, ibig sabihin lahat ng recorded na sessions ko, ma-access nyo po yon. Yung mga previous recordings. Plus, you can be able to join live and ask questions based doon sa mga recordings na napanood po ninyo. Alright, purchasing after this live. Thank you so much, Miss Lovely. Okay, so that's it, guys. I see you when I see you. Message me lang sa Telegram and then that's it. Salamat sa pag-attend and then bye-bye. Thank you guys. Bye-bye.